Doon, siya po ang campaigner ng grupong Ban Toxics. Good morning po sa inyo, Sir Tony, si Xander po at si Angel. Hello, magandang umaga, Xander at Miss Angel. Good magandang morning. umaga po sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay. Opo. Sir, unang tanong po, ano po ba ang gampanin po ng inyong grupo? Unang-una, sabi nga ang naging kategorya na nga natin, Toxic Watchdog, no? Isa sa talagang binabantayan natin talaga yung mga iba't ibang klase ng mga produkto na mabibili natin dito sa ating mga pamilihan na kung saan nakikitaan natin ng mga taglay na mga nakalalasong kemikal na delikado sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga bata dahil isa po yan dun sa ating adhikain na talagang maisulong natin yung tinatawag na toxic-free itong ating bansa, lalong-lalo na yung pangangasiwa ng mga iba't ibang mga kemikal at basura dito sa atin. Toxic lang na produkto, partner, mga kasama. Hindi toxic kasama na tao. toxic na tao, Sir Tony. Mahirap. Mahirap. Natawa si Sir Tony. Sir Tony, kamakailan kasi parang merong nangyaring doon sa Bicol, kung saan meron po mga estudyante, may mga freshmen, saka sophomore, na na-suffocate dahil po dito sa tinatawag nilang colored smoke. Base po sa pag-aaral ng Ban Toxics, ano po ba ang kemikal na karaniwang laman ng colored smoke na nagdulot po kung bakit po sila nahirapan huminga? Unang-una, katulad nga nung nabanggit ko doon sa ilang mga humiling ng interview sa atin, wala pa po kaming pag-aaral patungkol po sa produkto na to. Bagamat nung may mga ilang nakita tayo sa mga news articles na since 2013 ay may nangyari din pala na similar na incident, no, sa Bacolod at ngayon nga dito sa atin, no, sa Kabikulan. Hindi pa natin talaga ito directly na suri, no. Kakailanganin pa kasi talaga natin ng ng testing patungkol dito. Ikalawa, Sander, Angel, ang mahalaga kasi na malaman natin ano ba yung kategorya nitong produkto na to. Sa pagsusuri na ginawa natin initially, halos available ito online. Kumbaga mabibili ng ordinaryong estudyante, mga bata, para gamitin sa kanilang kasi nga alam naman natin dito sa bansa natin talagang very festive tayo pag may mga ganitong mga gathering. Widely available siya at parang kailangan ma-determine muna, no, ano yung kategorya nito. Ito ba ay pumapasok, Xander, Angel, doon sa kategorya ng pyrotechnic devices? Kasi kung sa pyrotechnic devices, ibig sabihin, kailangan sumailalim sila doon sa regulation natin sa ilalim ng Republic Act 7183. Kumbaga, nasa kategorya siya ng mga paputok, mga pyrotechnics pag ginagamit natin for New Year's celebration. Ikalawa, kung ang kategorya nito ay nandoon sa punto na yon, sumasailalim din po siya doon sa abiso ng Department of Health na kung saan sa mga pyrotechnic na ganitong klaseng produkto, may mga iba't ibang klase ng mga chemical na delikado at kabilang na nga dyan doon sa yung mga nangyari, insidenteng nangyari dito sa ating mga kabataan sa Kabikulan. Tama ka, Sir Tony, kasi upon checking, available nga po siya online at nasa 100 plus lang ang isa. At kadalasan po palang ginagamit ito sa mga gender reveal. Yung para malaman mo kung pink or blue, kung girl or boy. Oo. Tama yun, no? Isa nga din yan doon sa mas ginagamitan, pero siguro baka hindi talaga gano'n na suffocation yung nangyayari dahil posibleng isang piraso lang dito. Hindi natin alam kung ilang piraso, kung gaano karami yung ginamit at talagang halos napakarami yung na-suffocate na mga bata. Pero sabi nga sa Hunter, minsan natututo tayo, nagiging wake-up call yan para sa atin. Lalong-lalo na yung ganyang klaseng mga produkto, talagang unknowingly, widely available dito sa atin at yun nga, nagagamit na ng mga bata. Mainam din ito na na mas kumbaga i-take pangunahan ito ng ating pamahalaan, yung mga regulatory agencies natin, lalong-lalo na ng Department of Health, para ma-determine ano yung findings, ano yung ingredients, ano yung sangkap nitong produkto na to, bakit umabot sa punto na halos parang issue siya ng public health concern. Kaya mainam talaga na malaman natin kung ano yung naging findings ng ating
regulatory agencies patungkol dito, and of course syempre para na rin makapagbigay tayo ng abiso sa ating mga kababayan. Opo, pati ho siguro ng DTI, baka po Tama. kung nabanggit nyo po na pwedeng i-categorize as firecracker siya, PNP po, no? Tama yan, Sander, no? Kasi nung chinek ko nga uli yung 7183 natin, sa totoo lang, wala yung pangalan na yan, no? Yung colored smoke na yan. Bago kasi. Oo, at yun nga, dahil nga mas ginagamit nga lang siya mostly sa gender reveal. Siguro may ilang mga festivities na dito sa atin na gumagamit yan, pero hindi nga lang siguro ganito kadami, and at the same time nag-create talaga ng trauma doon sa mga bata. Ang pinakamabigat diyan, Sander, kung magiging category siya ng pyrotechnic, well, napakadelikado. Yan nga yung ating panawagan for many years na, no, Sander, no? Mula nung nagkikita pa tayo sa kalsada during our campaign. Nung ako po ay bata pa. Tama. Nung ikaw ay bata pa. Naglabas mismo ang Department of Health ng abiso na merong halos 13 na iba't ibang klase ng chemicals ng taglay o ginagamit para sa mga produktong katulad nito. At kabilang diyan yung ilang mga simptomas na kung saan nangyari ngayon doon sa mga bata. Yung pagkahilo, dizziness, kasama siya . Ang isa pang delikado dyan, katulad kung nasa kategorya siya ng pyrotechnics, ay yung presence ng mga heavy metals katulad ng lead, na kung saan ngayong linggo, Sander, Angel, ay International Lead Poisoning Prevention Week. Kaya po medyo naging busy tayo sa paggalugad dito sa ilang mga lugar dito sa atin para nga ipanawagan at talagang makiisa sa ganitong klaseng kampanya na maiwasan na talaga yung exposure lalong-lalo na ng mga bata sa ganitong klaseng mga lason. Sir Tony, sa tingin po ninyo, sino po ang dapat managot dito po sa insidenteng ito? Lalo na nasa halos 200 na mga estudyante pala ang na-suffocate. Tama yan, no? Siguro nasa news na rin naman, no? Talagang meron pananagutan dyan. Siyempre, number one dyan yung paaralan. Dahil doon nangyari talaga doon sa kanilang event. Kailangan siguro mas maging stricto, mas maging mabantayan, no? Yung mga gagamitin sa ganyang klaseng mga events dito sa atin. Ikalawa, ito rin siguro yung wake-up call para doon sa ilang mga regulatory agencies natin, no? Na kailangan talagang bantayan. Both sa market, sa off-market at saka sa online market, yung mga produkto na halos abot kamay na mabibili ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Unaware tayo na sobrang dami yung mga produktong katulad nito. Nung nag-check nga kami online, Sander, Angel, ay halos napakadami yung nagbebenta nito. Kaya tuloy isa rin to sa, sa bahagi ng aming grupo na talagang isasama na natin doon sa mga imo-monitor pa natin. Lalong-lalo na itong papalapit na yung holiday season dito sa ating bansa. Opo. At kung sakali po na yung eskwelahan o kaya po yung isang event, gusto po ng ganyang kasaya na parang extravaganza, ano ho yung mga pwedeng ipalit? Halimbawa po, smoke machine o kaya po ay yung mga confetti. Pabor ho ba kayo doon? Sa totoo lang, kung simple na celebration, hindi na siguro natin kakailanganin dahil siyempre may kategorya kasi yan na una anong ingredients, Sander, no, dun sa paggamit ng smoke or ganitong colored smoke, no? Kailangan maano natin yan, malaman natin muna kung ito ba ay may maidudulot na pinsala sa ating kalusugan. Ngayon, kung hindi naman, kailangan pa rin siyang i-regulate, no? Hindi siya pwedeng gamitin na halos ganon sa ginamit ng mga kabataan during the time ng event sa Kabikulan. Sabi nga nila paano yan yung mga gender reveal gumagamit ng ganito? Well, maraming tingin kong creative ways para mag-gender reveal pa rin na hindi ka nagagamit ng ganitong klaseng one particular na produkto, yung colored smoke. Yung sa confetti na binabanggit ni Sander, well, pwede rin naman as long as liligpitin lang po yung kalat. Wag lang iwan. Ang dami pa naman nun. Baka naman sobrang dami yung confetti. Mag-create pa siya ng sobrang daming basura naman. So mainam pa rin maging masinop at siyempre pinakamahalaga talaga yung kaligtasan pa rin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga bata
sa ganitong klaseng mga event dito sa atin. Opo, Sir Tony, kanina nabanggit mo magpapasko, 'di ba? Malapit ang holiday season. Syempre, yung mga kababayan natin pabonggahan. Hindi minsan maiwasan na gumamit pa ng ganitong mga colored smoke. Siguro nga, Sir, bigyan nyo kami ng tip kung papaano halimbawa yung first aid o kinakailangan medical response kapag kami ganitong ginamit na colored smoke at na-suffocate ang isang tao. Unang-una, hindi tayo medical expert, pero pero sa pag-aaral po ng Bantok 6, mainam po talaga na it's either ilayo siya, no, kung saan yung lugar kung saan may ganyang para makaiwasan, no, yung suffocation. At siyempre pinaka-best effort talaga diyan ay maihisugod talaga siya, no, madala kagad siya sa pinakamalapit na hospital para for medical attention. Yan yung pinaka immediate. And of course, syempre sa bahagi naman ng mga organizers, ay kailangan talaga mas handa tayo. Maging handa yung mga medical team natin, mas maging prepared pagdating sa may mga ganyang situation para at least may kagad na immediate attention na maipoprovide tayo dun sa mga bata rather than or sa mga tao doon sa lugar na may ganyang klaseng event, at the same time ay meron tayong quick response na gagawin. At syempre sa amin, sa bahagi ng aming grupo, kumbaga ang safest way, alternative natin talaga is wag nang gumamit ng ganitong klase ng product o itong colored smoke, rather than mas maging creative na lang tayo. Marami namang mga festivals dito sa atin, Xander, Angel, na nagiging mabongga, nagiging makulay pa rin naman. Opo. Na hindi naman gumagamit ng ganitong klaseng kumbaga pandagdag ng attention. Tsaka pala kahit nasa open air, no, na-suffocate pa rin Tama sila. yun. correct. Tama yun. Opo. Lalo na yung mga nasa article, no, may particulate matters kasi. Kung may nare-release na chemicals yan, ang tendency niyan, aakyat yan, sasama sa hangin, pero bababa pa din yan. So, tendency, masisinghot pa rin yan ng ating mga kababayan. Opo, nabanggit niyo po yung mga holiday. Ano yung mga partikular na binabantayan po ng Bantok 6 kapag naman po sumasapit ang Undas next week na yan? Ngayon ay nasa monitoring tayo, no. Dalawa yung pamamaraan natin, yung campaign natin particularly sa Undas. Una, yung mga kandila na ginagamit patungkol dito dahil sa mga ilang abiso ng Food and Drug Administration patungkol dun sa presence ng lead wick, no, yung mitya. Yan sana yung iwasan na gamitin lalong-lalo na dito sa mga kandila. At ikalawa, syempre yung ating kampanya patungkol naman dun sa basura dahil nagiging kumbaga kakaroon pa rin talaga ng paglikha ng basura kahit sa ganitong observance or pagunitan natin ng Undas. Kumbaga nagiging tapunan ng basura, no? Yung himlayan ng ating mga mahal sa buhay. Paano po malalaman na kapag yung kandila nagtataglay ito ng lead, Sir Tony? Nako, magandang tanong yan, Angel. Ang difference po ay malalaman natin dun sa mitya kung yan ay gawa sa sinulid o di kaya ay kung gawa po doon sa lead core. Parang medyo mali, parang alambre. Siguro medyo matigas kung kakapain natin. Diretso palagi, no? Nakadiretso palagi yung mitya nito. Kulay medyo dark gray yung kulay po. Pag yan po yung metal, yan po yung mitya ng inyong kandila, especially doon sa yung mga maliliit, no, yung mga dibote na mga klase ng kandila. Doon natin ito mas nakikita. Ayoko magbanggit ng mga brands at kung saan manggaling ito na bansa. Pero basically doon natin siya makikita whether sa yellow or sa red siya na kandila. Meron ding white pero minimal natin ito nakitaan before. Pero mostly yon sa mga dibote ito na kandila. Pag sinindihan mo siya, very fine yung apoy nito as compared doon sa mga mitya na halos lumalakas, lumiliit, no? Mabilis matunaw. Ang problema nito ay pag sinindihan kasi natin, kasama na kagad yan, no, sa inhalation, route of exposure ng lead particularly, at siyempre sa mga congested na mga cemeteries dito sa atin, lalong-lalo, alam naman natin pag nagsindi ng kandila sa sementeryo, halos magkakatabi yan, di halos masisingkot din langhapan. Emissions noon, aabot din sa kanila. So,
napakadelikado po ng lead na to. Kaya nga ang tema ng Lead Poison Prevention Week ngayon, Sander, Angel, ay no safe level. Ibig sabihin kahit po mababa yung concentration nito ay magkakaroon pa rin po ng epekto sa ating utak, sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga bata. Yung kandilang binabanggit po ninyo ay pampatay o pati ho yung mga parang scented candle na yung sa bahay po? Sa scented candle, parang wala ata tayo na nakita. Mostly, So safe ka, alam naman. Kinabahan ako kasi Sir Tony, mahilig ako sa mga scented candles pero best pa rin talaga dyan ay i-check yung wick, no? yung mitya nung candle, kung ito ba ay gawa sa sinulit o di kaya ay kung matigas. Kung matigas yan, well, kailangan medyo busisiin natin ng konti. Medyo kukurot-kurotin ba natin para malaman natin. Kasi merong mga mitya kasi na parang tinubog na nila sa candle muna para medyo mas diretso, para mas madali nilang mahulman no, pag nilagay yung mga wax. Pero ngayon ay very minimal naman na nakikitaan natin ito. Obviously, sana nakatulong yung campaign natin for many years na wag na hindi na mag-produce ng ganitong klaseng mga kandila. Opo. Siguro paalala na lang Sir Tony sa ating mga kababayan para po hindi din sila magkalat sa mga pansyon kasi ito yung problema natin, partner, Sir Tony, di ba? Na kapag ganitong panahon, undas, nagpupunta sa mga sementeryo, iniiwan din yung mga kalat. Tama yun. Yan nga yung isa sa ating talagang patuloy na ikinakampanya, minomonitor din natin yan. Bagamat natutuwa tayo sa Sander, Angel, no? Yung mga LGU ay may mga initiative or even yung mga administrator ng mga cemeteries dito sa atin ay may mga efforts na para talaga mabilis yung clean up nila, no? Hindi na dadami, hindi na tatambakan ng mga ganitong panahon, pero but still may basura pa rin na nalilikha. May mga ilang mga tips tayo, maaari pong bisitahin nila yung ating social media account para ma-check po yung ilang mga tips natin. Pero ang pinaka-best talaga dyan, kung kaya natin na ma-minimize yung pagdala ng pagkain, kasi mostly pagkain talaga yung pinaka madalas natin makita, yung mga disposables, Sander, Angel, no? Yan yung madalas talaga na nakikita. Mga made out of plastic, made out of styro. Alam ko may mga cemeteries ngayon na may mga regulations na sila na talagang pinagbabawal yung paggamit ng mga disposables. Might as well siguro yung mga washable na lang yung dalhin natin. Total, pag-uwi naman pagkatapos naman natin dumalo sa cemeteries or sa mga namayapang mahal natin sa buhay ay umuwi naman na tayo. Dito na lang natin dalhin yung ating mga panapon. Iwasan na po natin yung mga disposables, lalong-lalo na't nagdadagdag siya ng basura, lalong-lalo na sa mga sementeryo. At syempre, sumunod tayo dun sa mga lituntunin ng mga cemeteries, lalong-lalo na yung panatili ng kalinisan, katahimikan, tama na natin, no? Kasi minsan may mga nagdadala ng mga pampaingay doon sa mga cemeteries. Kumbaga, yung respeto ay pairalin po natin sa mga araw na yun. Opo, as always po, maraming salamat Sir po, Tony. Sir Tony. Maraming salamat, Sander. Maraming salamat, Angel. Mabuhay po ang inyong programa. Salamat po. Nakausap natin si Ginoong Tony Dizon. Siya po ang national campaigner ng grupong Ban Toxics. Isang watchdog po laban sa mga nakalalasong kemikal. No? Naalala ko tuloy yung sabi ni Sir Tony kasi di ba parang imbis na mag-disposable ka, ganun, gamit ka na lang ng mga washable, nahugasan, mga Tupperware, ganun. Tapos iuwi mo na lang sa bahay mo. Di ba may commercial dati? Nagdala sila ng fruit salad sa sementeryo. Okay, hindi ko ata naabutan. Naabutan mo to? Naabutan ko ba? Oo. So parang araw ng patay, ganun dumalaw sila dun sa kanilang mahal sa buhay. Nagdala sila ng fruit salad. Fruit salad. So yun, iniwan nila, di ba ganun sa Pilipino, di ba? Anong tawag doon? Parang inaalay. Alay, oo. So nag-iwan sila ng fruit salad. Pag uwi nila sa bahay, natawa ako agad. yung fruit salad nasa mesa nila. Kasi di sila gumamit ng masarap na cream. Binalik. Ibinalik ng Hindi patay. Masarap. Hindi raw masarap.
Ibinalik tuloy nung patay no? Ang cute Oo, ang galing ng commercial no? Oo, uso yan yung mga naglalagay ng mga alay. Sabi kasi nila pag dadalawin mo yung yumaong mahal sa buhay. Diba, ako nung nag-cover ako nito, partner, napakadami kong makikita talaga. May pansit, may spaghetti, may ice cream, may tinapay, may cake, may soft drinks. Yung iba yung mga ating kababayan, inuuwi yan. Yung mga nakatira doon. Kaya tingnan mo, pagka araw ng mga patay, parang Noche Buena nung mga nakatira sa sementeryo. Tapos gumagawa pa sila ng video partner mukbang challenge. At talagang proud silang ipakita. Pa nila. Grabe, sa bagay, ibig sabihin, hindi sila naniniwala dun sa, naku baka tayo ay mausog ng patay. No? Yung parang ganun. Kasi wala, patay naman na eh. Kumbaga, dito nga kami nakatira eh. Oo, katabi nga namin. So kaysa nga naman masira, mapanis, pakinabangan ng langgam, o anong insekto, edi yung sikmura na lang nila. Oo, kaya tuloy pagka araw ng mga patay, parang piyesta sa Pwede sila magmukbang. Kasi ang daming pagkain. Tsaka yung mga kandila tsaka yung mga bulaklak nare-recycle. Ay, alam mo nung kabataan ko. Nagaganyan kami ng mga kapatid ko. Anong ginagawa nyo? Binibilog namin yung mga kandila. So parang kinukot-kot nyo mula sa sementeryo. Namin. Kasi pag diba yung mga mainit. tumulo na. Yung tumulo. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Tapos ibibilogin namin yung wax. Tapos paglalaroan namin nung nakababata kong kapatid. Yung iba parang nilulusaw yata ulit. Tapos ginagawang kandila ulit. Kaya di ba may mga kandila sa mga simbahan na na parang recycle, no? Parang gano'n, inulit na lang din. Para mas tipid nga naman, di ba? Kesa nga naman sayang lang din, matatapon lang sa basura. Correct. Kaya mas mainam na yung, lalo na po ngayon paparating po ang undas, mas mainam na bisitahin po natin yung mga yumao nating mahal sa buhay kaysa kayo po ang dalawin nila, ha? Mamili kayo. Yung parang hindi ka pumunta, no? Kayo ang dadalawin. Oo nga. Pwede naman kayong pumunta ng hindi November 1, di ba? Yung iba, ayaw nyo makipagsiksikan. Oh, yes. Oo. Talang haba naman eh. Meron kayong wellness break. Diba? Sana all. Isang buong linggo po yan. Isang buong linggo yan. Gusto nyo, simulan nyo na ngayon or bukas, di ba? At least maluwag pa ang sementeryo. Pwede na ho kayo maglinis-linis at yun na yung punta ninyo ngayong undas. Kasi iba partner, ginagawa din niya reunion ng mga pamilya. Lalo na yung mga may mga musuleyo. Yung malalaki yung mga nila, yung may aircon, di ba? Yung may pwedeng matulog sa loob. Yes. Tapos kumpleto yan. May TV, may sofa, na para kang nasa coffee maker. Nasa maliit na bahay, di ba? Na at least doon kayo pwede magtipon-tipon ng inyong mga mahal sa buhay. Yun lang minsan yung nakakalungkot, no? Na sa mga pamilya, yung patay pa yung nagiging reunion. Oo nga. Pwede naman lalo halimbawa magkakapatid na magkakalayo na kasi syempre may kanya-kanyang pamilya busy rin naman, di ba? So yung panahon na yon, doon lang sila available kasi nga holiday, walang pasok. November 1. Kaya doon sila pumupunta sa kanilang sa puntod ng yumao nilang sa buhay, mahal sa buhay, at doon nakikita-kita ng kanilang mga kamag-anak. Yan. Sa aming pagbabalik, pag-usapan ho natin itong lumalalang, although sabi naman ng DOH, hindi naman daw, wala naman daw epidemic. Wala. Parang wala. uso lang talaga. Uso lang yan uso lang talaga. Hindi kain pag wala kang ganito. Sipon. Dinig nyo ho ba? Ang boses ni Angel Garcia. Parang bedroom voice. Para nasa DWWW. Sa pagbabalik ng programang Ang Say ng Taong Bayan, alams na! Oras mga kasama, 9:41. Good morning! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mega ang papremyo sa Mega Millionario Promo. May 50 million pesos worth of prizes dahil sa 58th year anniversary ng Mega. Mega sa dami ang papremyo. May GCash, 5 winners ng Toyota Race, 5 winners ng 1 milyong